Amen. God first morning po mga kapatid. At tayo ay patuloy na pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. Muli tayong ginising, magandang tulog, magandang gising. At ito tayo muli natin makakasama ang Panginoon at kasama natin siya ngayong umaga na ito, no? Sa ating mga lesson, sa ating mga sama-samang panalangin. Ayan, ano po, matuto pang muli. Good morning po sa mga walo. Siya, paparami na numbers natin, ano? Ngayong umaga na ito, araw ng Sabado. At happy Sabbath po sa lahat. Kasama natin si Pastor. Bagaman mahina talaga yung kanyang data doon. Ano, kasi una-una nakadata siya. Tapos ay mahina pa ang signal. So malamang di siya magbukas ng camera ngayon pero kasama natin siya. Ano po. So Pastor, ibibigay ko na po sa inyo yung pagkakataon. Ano po, Pastor? Sige po. Ayan. Okay na. Okay na po. Okay na po. Ay, ba't nga? Ayaw pumasok ng audio. Dali po. Lantern microphone. Wait. Hindi niyo ako narinig. Sandi. Iba yun na ilipat ko. Sound check na po, Pastor. Check po. Yeah, malakas. Sige po. Okay po mga kapatid, si Pastor na po. Muna simula ngayon. Good morning po, Pastor. Magandang umaga. Good morning po, Kuya Melbs. Yan. Happy Sabbath po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang patuloy na patnubay ng Panginoon ang sumaatin. Ngayon po umaga ay ating pag-aaralan ngayong February 8. Yan. Dito sa ating pong devotional. Baka ating malimutan. Pakikipagpunyagi sa Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang nagmamahal sa amin, mikan langit at lupa. Sa umaga na ito ay aming idinadalangin, O Diyos, ang aming pong pag-aaral, ang pagpunyagi, tulungan niyo po kami, aming pong maintindihan ito ng mabuti, at kayo ang magbigay sa amin ng karunungan, ng lakas, at bigyan niyo po kami ng espiritual na pamumuhay at maalis sa amin ng pag-aalala at kayo po ang patuloy naming sasambahin at wala ng iba. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating text sa Marcos 9:24, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. So dito mga kapatid, mahirap yung tayo ay mawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Help my unbelief. Yan. So yun ang pinaka-the best na ating dalangin. Tulungan tayo sa ating kawalan ng pananampalataya. Ang paglalakbay sa relihiyon ay hindi pantay na kaaya-aya para sa lahat. Iyan ay totoo. Lalo na sa mga may sensitibong likas, at ang kabataang si Ellen ay isa sa mga sensitibong iyon. So ibig sabihin hindi talaga pantay-pantay ang kakayahan. Marami mga sensitibo sa church, totoo yun mga kapatid. So tignan natin, kahapon ay natagpuan natin siyang takot na takot nung una niyang mabasa ang tungkol sa malapit ng pagparito noong siya ay bata pa. Ang kanyang takot sa ikalawang pagparito ay nagmula sa ilang mga bagay. Ang isa ay isang malalim na damdamin ng pagiging hindi karapat-dapat. Nagkaroon sa aking puso, isinul niya ng isang pakiramdam na hindi ako kailanman magiging karapat-dapat, na tawaging anak ng Diyos para sa akin ay hindi ang hope para makapasok sa langit. So yun ang kanyang naisulat. Minsan ba nare-realize nyo din ba yan sa inyong sarili?
na kayo po ay hindi karapat-dapat. Ako naiisip ko rin yan. Panginoon, hindi ako angkop para makarating ng langit. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon. Tulungan niyo po ako na manampalataya sa inyo. So yan ang ating laging o minsan o palaging naiisip, yung pong kawalan ng pag-asa sa sarili na Panginoon, hindi ako karapat-dapat. O sabi dito, sa loob ng maraming taon ay nakipaglaban si Ellen sa kanyang mga takot. Dalawang maling paniniwala ang nagpadagdag sa kanyang problema. Ang una ay kailangan niyang maging mabuti o maging perpekto muna bago siya tanggapin ng Diyos. Ang pangalawa ay kung siya ay tunay na naligtas ay magkakaroon siya ng espiritual na kaligayahan. Ano po yung kailangan na niyang gawin? Ano ang dapat na mabago sa kanya? Tanggapin ng ating Panginoon. At sabi dito, magkaroon ng espiritual na kaligayahan. Hindi yung parang natatakot o yung parang seryoso. Hindi tayo dapat maging sensitibo. Ano na kaya ang mangyayari? Kawawa naman ako. Kundi magkaroon tayo ng espiritual na kaligayahan, espiritual na kapayapaan. Na kapag tayo humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos, lumapit tayo sa ating Panginoon, siguradong hindi tayo pababayaan, tayo ay didinggin sa ating pong mga panalangin. O ang kanyang emosyonal na kadiliman ay nagsimulang mawala nung tag-araw ng 1841 nang dumalos siya sa isang camp meeting ng Methodist sa Buxton, Maine. Doon ay narinig niya sa isang sermon na ang lahat ng kasiyahan sa sarili at pagsisikap ay walang halaga sa pagtatamo ng pabor sa Diyos. Totoo naman yun, no? Yung sa kasiyahan sa sarili. Yung pong naghahanap ng sariling kasiyahan, maraming mga tao na pupunta ng bar, nagiinom. Maraming mga tao na gusto lang pasayahin ng sarili at nakalilimutan ng Panginoong Diyos. No, inuubos ang lahat ng pagpapalang binigay sa kanya ng Panginoon. Hindi naalala ang misyon ng Panginoong Diyos. Ito ay walang halaga sa pagtatamo ng pabor ng Panginoong Diyos. Sinasabi diyan. Napagtanto niya na sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan kay Jesus, sa pamamagitan ng pananampalataya na ang makasalanan ay nagiging isang may pag-asa at nananampalatayang anak ng Diyos. Mula sa puntong iyon, pasulong, siya ay taimtim na humingi ng kapatawaran para sa kanyang mga kasalanan at nagsikap na ibigay ng buo ang kanyang sarili sa Panginoon. Yun ang pinaka-the best, no? Kailangan dumating pala sa buhay natin na ma-realize natin na tanging Panginoong Diyos lamang ang makapagbibigay sa atin ng kaligayahan ng buhay ng kasiguraduhan sa sanlibutan na ito. O kailangan nating sumulong, kailangan nating magsikap na lumapit sa ating pong Panginoon. Yan ang pinaka-the best, no? Humingi ng kapatawaran sa ating pong pangalan. Yan ang mabilis na tinutugon ng ating Panginoon na panalangin. Lahat ng salita ng aking puso ay isinulat niya kalaunan. Tulungan mo ako, Jesus, iligtas mo ako, kung hindi ay mapapahamak ako. Pagtapos ang sabi niya ay, biglang ang aking pasanin ay lumisan sa akin at ang aking puso ay gumaan. Napakagaan pala sa pakiramdam, mga kapatid, no? Na kapag tayo ay nakakahingi ng tawad sa mga napagkasalaanan natin at lalo na sa ating pong Panginoong Diyos. Na gusto mo bang ninyong guminhawa at magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating pag-iisip ay humingi ng tawad sa ating Panginoong Diyos. Lahat ng pasanin natin ay gagaan at tutulungan tayo ng Panginoon na lumakad ng maayos sa paanan niya. Ngunit naisip niya, ito ay masyadong maganda upang maging totoo. Bunga nito, sinubukan niyang ibalik ang bigat ng pagkabalisa at pagkakasala na naging palagi niyang kasama. Hindi pala siya sigurado, akala niya scam. Yung pagiging totoo na pinatawag ng Panginoon at pinalaya ang puso.
Akala niya scam. Anong ginawa niya? Ibinalik niya yung kabalisahan, yung pagkakasala. Yung kasamaang ginagawa niya. Ay ano nangyari? Gaya ng sinabi niya, para sa akin ay wala akong karapatang makaramdam ng kasayahan at kaligayahan. Grabe namang sensitibo nito. Dahan-daman lamang niyang naunawaan ang hiwaga ng kapuspusan ng tumutubos na biyaya ng Diyos. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong pagkaunawa, ay nagpatuloy siya sa pakikipagbaka sa mga pagdududa dahil hindi niya palagi naramdaman ang kalugod-lugod na damdamin na pinaniniwalaan niyang kailangan niyang taglayin upang ligtas ay tunay na ligtas na. Taglayin kung siya ay tunay na ligtas na. So nagkaalinlangan pa. No, nagdududa. Kayo po ba nagdududa din kuminsan? So kaduda-duda na pinatawad ka ng Panginoon pagkamat kayo makasalanan. Sa isip lang natin yung mga kapatid. No? Huwag natin pagdudahan ang faithfulness ng Panginoong Diyos. Huwag natin pagdudahan ang karunungan ng Panginoong Diyos. Huwag natin pagdudahan ang kakayahan ng Panginoon na magbigay sa atin ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapatawad sa atin. Bunga nito, patuloy siyang natakot na hindi siya sapat na perpekto upang tagpuin ang kanyang tagapagligtas sa kanyang pagparito. So yun yung mga naging damdamin niya. Natatakot siya na salubungin ng Panginoon. No? Hindi naman natin kailangan maging perpekto pag salubong sa Panginoon. Salubungin natin ang Panginoon na kung sino tayo. Sinasabi natin palagi, Panginoon, patawarin niyo po ako, ihanda niyo po ako sa inyong ikalawang pagparito. Panginoon, ihanda niyo po ako sa ikalawang pagparito, Panginoon. Malinis ang aking sarili. Tulungan niyo ako, Panginoon. So, familiar ba ang reaksyon ni Ellen? Marami sa atin nang nahihirapang maniwala ng ebanghelyo ay talagang kasing ganda ng sinasabi ng Diyos. So, maraming ganyan na reaksyon, no? Katulad kay Ellen Harmon. White, marami ang natatakot o hindi ka makapaniwala sa kapangyarihan ng Panginoon. Akala natin scam yun. Hindi ho. Yung sinatawag nilang too good to be true, scam yun, too good to be true. Pero, kung yun ay salita ng Panginoong Diyos, hindi yan scam, mga kapatid. Hindi po scam yan. Yan ay tunay, mga kapatid ko. Hindi po yan scam. Tunay po yan. Legit yan, kumbaga sa sinasabi ng ibang mga tao. Sa huli, ang solusyon ay hindi damdamin, kundi ang pagbabasa ng mga pangako ng Diyos para sa kung ano talaga ang kanilang sinasabi. Tulungan mo kami, Panginoon, ngayon sa aming kawalan ng pananampalataya. Yan. So ano daw po yung solusyon? Hindi damdamin, kundi magbasa ng mga pangako ng Panginoong Diyos. At idalangin natin na tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming kawalan ng pananampalataya. O help my unbelief. So ito ang isa sa mga natutunan ko dito, mga kapatid, no? Hindi damdamin ang ipinaiiral sa pananampalataya, kundi ang isipan, no? Sampalatayanan ang Panginoong Diyos. Hindi ko mo payak-iyak ka, ito pong pananampalataya niya. Hindi ganun, mga kapatid. Sa kailangan nating makita mismo sa banal na kasulatan at ating paniwalaan at sampalatayanan ito sa ating pong Panginoon. Pakikipagpunyagi sa Panginoon. So salamat po sa inyo, mga kapatid, sa inyong pong pakikinig at patuloy natin idalangin ng bawat isa. Ako yung papasalamat sa mga answered prayers, no? At patuloy natin idalangin ng mga kapatid natin na may mga karamdaman sa mga oras na ito. So pagpalain tayo at bigyan tayo ng karunungan palagi ng ating tagapagligtas. Muli po, happy Sabbath po sa inyo pong lahat. Ibalik na po natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasara. Amen, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa isang short and sweet message na galing kay Ellen G. White. Ano po? Nakita niyo, kayo ba, mga kapatid, meron ba kayong pagdaduda? Kagaya ba tayo ni Ellen White na ay, hindi ako karapat-dapat dyan, hindi ako dapat dyan. Ay, sila na lang, hindi ako karapat-dapat dyan. Si Ellen White, ganun, ano? Naku, sabi niya, hindi ako karapat-dapat, baka hindi ako handa pa makapunta sa langit. Iniisip niya na perpekto dapat siya para siya matanggap ng Panginoon. Ngunit hindi, mga kapatid, siguradong hindi.
Sabi dito, yun daw ating kaligtasan, niregalo na sa atin, niregalo na. Diba? Hindi yan gantimpala na hindi isang gantimpala na sa kabutihan natin. Kasi pagka yan ay gantimpala pala sa kabutihan, mapapambira. Mabibili mo ngayon yung kaligtasan. Di ba? Gawa ka ng mabuti, maligtas ka. No, niregalo na yan sa atin. Ano? Kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil pagbabalik natin ang pagmamahal sa Panginoon. Dahil lang sabi niya, kung mahal mo ko, sundin mo ang aking mga utos. Ano po? Ngunit ikaw, bilang pagtanggap mo sa kanya, ligtas ka na kagad. Binigyan kanya ng kaligtasan at yan ay kanyang regalo sa pagtanggap mo sa kanya. So, yun ang pambayad mo, yung pagtanggap, hindi yung gawa. Ano po? So, sabi diyan ay yung pananampalataya daw hindi batay sa emosyon. Tama si pastor, hindi po ipaiyak-iyak ka dyan, ay nananampalataya ka na. Ano, paano makikita ang pananampalataya? Ito yung pagtitiwala natin sa pangako ng Diyos. Yan ang pananampalataya, mawawala yung ating mga pagdududa na baka mawalan ako pag nagbigay ako sa Panginoon, baka hindi na ako makakain, baka ganito, baka hindi ako makagraduate pag pumasok ako ng Sabado. Baka hindi ako maalis ako sa trabaho pag ma-absent ako ng Sabado. Yan ay mga magdududa na ulang o halos walang pananampalataya na ngunit kung tayo naman ay nananampalataya, nagtitiwala tayo sa mga pangako ng Diyos na unahin natin siya at kailanman hindi niya tayo iuhuli. Yan ang pananampalataya na po. At sa huli, ang sabi dito ay para mapagtagumpayan daw natin yung pagdududa. Mapagtatagumpayan natin yan. Hindi naman pwede mo natili. Si Ellen White, hindi naman natili yung kanyang pagdududa. Hindi siya karapat-dapat, di ba? Kailangan natin lumapit kay Jesus sa salita ng Diyos, kay Jesus Christ, dahil siya mismo yung tutulong sa atin para mapaglabanan natin ang ating sarili naman natin yung kalaban natin, ano po, na kung saan kinagamit ni Satan para tayo kalabanan natin yung ating sarili, ano po. So, tulad ni Ellen White, mga kapatid, maaaring tayo makipagpuno sa pagdududa at takot, ngunit ang Diyos ay matyaga. Napakagaling, ano? Ang Diyos ay matyaga sa atin. Ayan, hindi niya tayo pababayaan. Ano? Inaanya niya tayo patuloy, lalong lubos na magtiwala sa Kanya. Magtiwala ka sa akin, sabi ng Panginoon. Ano? Hindi dahil sa ang ating naramdaman, kundi dahil sa Kanyang hindi nagbabagong pag-ibig at biyaya. Yan yung lesson natin, hindi nagbabago yung pag-ibig ng Panginoon. Ano? Kaya sabi, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kawalan ng pananampalataya. Yan ang ating dalangin sa umaga na ito. Ay tulungan tayo. Kawalang pananampalataya, hindi sinabing maliit, ano? Sa pananampalataya, walang maliit, mga kapatid. Is either meron or wala. Walang maliit, kaya wala yung palakasin pala dapat, ano? So, kung meron kang pananampalataya, dapat gawin mong, sabi nga, kung meron kang maliit na pananampalataya, kasi laki lang ng buto ng mustard seed, o, ibig sabihin maliit yun. Pero meron. Yun ang pananampalataya na tunay na may move mo yung bundok. O, kita mo. So, walang maliit na pananampalataya, mga kapatid. Kundi lahat yan ay malaki. Lahat yan ay tunay na pananampalataya. At yan ay nagtitiwala tayo sa Panginoon. God first morning po sa lahat. At patuloy tayong matuto sa kabila. Sa mga bagong pasok. Magandang umaga po. God first morning. Happy Sabbath po. Sister Joy Valencia, ayan, miss namin kayo sa chatbox. Ganyan din si Sister Marites Coraming, God first morning po. Ganyan din si Sister Valentina Cordova, good morning po, and happy Sabbath. Sister Banji, kayo din, ano, at sa iba pang mga nandyan sa background. Sige po, makinig tayo muli sa CLPM ng iba pang mga lesson at matuto pang muli. Ano po, huwag niyo akong iiwan, mga kapatid. Kukonect lang ako sandali. Dito maraming mga magandang reflection, ano, makapatiran, reminders, sabi nga, ano, si Pastor Jerry. Ay yung relasyong sira. Kaya hindi tayo makapagbalik ng tapat na tayo. Kaya hindi tayo makapagbigay ng proportionate ayon sa pagpapalang ibinigay ng Diyos. Broken ang relationship. Palaging may doubt. Palaging yung akin, kung ano yung gusto ko. Mga kapatid, hindi ho ganon. When we restored our relationship with God, the immediate response is, Lord, I will worship you, I will love you,
100%. At ang significance po noon ay kilalanin muli ang parangal na para sa Panginoon, otoridad na para sa Kanya, return the tithes, and give free will and abundant offerings. We have to be liberal just as the way the Lord has been liberal to us in giving His 100%, His only begotten Son. Balikan po ninyo yung reading na yun, mga kapatid. Yun yung foundation ng sinabi ni Sister White. Maliwanag na sinabi sa Malakay, chapter 3. Pero bago niya sabihin yon, sinabi na muna niya ang biblical foundation ng tunay na pagbabalik ng tithes and offerings. Yun yung pagbibigay muna ng Diyos, hindi yung pagbibigay natin. Tandaan po natin, 1 Chronicles chapter 29 verse 14, napakaliwanag po doon, wala tayong ibibigay sa Panginoon na hindi ibinigay niya muna sa atin. Lahat ng ibibigay din natin sa Kanya, galing na sa Kanya yon. So the principle is all of me in response to all of God. Lahat ng nasa akin, tugon ko sa lahat ng pag-aari ng Diyos na nasa akin. At walang hindi naging pag-aari ang Diyos sa atin. Lahat ng nasa atin, buhay, talento, lakas, abilidad, opportunity, lahat ng ito, kalusugan mga kapatid, kahit yung hawak niyong barya ngayon o ng inyong kayamanan, pag-aari lahat ng Diyos yan. At kung gusto natin kilalanin ng Diyos sa lahat ng ito, ang ating tugon lamang ay mahalin siya ng pabalik katulad ng pagmamahal niya sa atin. At ang option natin, mga kapatid, maging tapat sa tithe at malayang handog, abundantly, not less, but more. More love, not less love. More gratitude, not less gratitude. So let us give in proportion to the way the Lord has blessed us. Deuteronomy 16:17, mga kapatid. So pagpasyahan ng puso natin na maniwala tayo, mga kapatid. Our option is to believe. Kaya ang sabihin natin yung katulad ng talata ng binasa natin sa devotional, mga kapatid. Inianyayahan ko po kayo. Ang sabi po doon sa ating devotional, Lord, help my unbelief. Lord, please help my unbelief. Yun ho ang problema natin. Palagi natin sinasamahan ng mga paniniwalang pang sa atin lang. Suko natin sa Panginoon, mga kapatid. At nakalay down na po na sunod-sunod ang ipinangako niyang pangako sa atin. Everything will be restored when we have a restored relationship with God. Put God first and you will never be lost. Amen. Pastor, pwede pong ano lang po, kunti lang po, Pastor. Yes, ma'am. Sister Lolit. Habang ako po ay nakikinig kay Sister Net, napakaganda nung sinabi ni Sister Net yung magnanakaw, mangungupit. Yung mangungupit kasi pagka iyan ay pinalawak, pag iyan ay hindi mo pinigilan, mapupunta na po yan sa pagnanakaw. Di po ba? Kaya, amen po, Sister Net, sa napakagandang ano mo doon sa mangungupit at magnanakaw. Sa akin naman po, Pastor, yung pong kung talagang mahal po natin ang Panginoon, tithes and offering, may papakita po natin yan. Pero sabi nga po, remember the Sabbath day to keep it holy. Paano po ba tayo sumamba pag Sabat? Pag umaga lang po ba? Pag Biyernes po ng sunset, hindi pa. Pero sa umaga ng Sabat, okay. Hanggang sa divine worship, okay. Pero pagdating ng hapon, gusto na natin pababain yung araw. Mga kapatid, ang hinihingi po sa atin ng Panginoon sa ating pagsamba ay isa lang araw, Sabat. Pero nasa atin po yung 6. Pansinin po, ganun din po yan sa tithes eh. Ang hinihingi lang po ng Panginoon sa atin 10. Pero nasa atin po yung 9%. Sa kanya 1% lang. Kaya pansinin po natin, hatiin po natin yung Sabat. Meron po ba tayong pagmamahal sa Panginoon? Di po ba wala? Kasi hindi tayo buong Sabat na naglilingkod sa Panginoon. Puro work tayo.
hahatiin din po natin yung tithes. Parang kinukupit pa rin natin yung konti lang. Teka, ito lang ang sweldo ko. Aalisin ko muna yung ganito bago ako magbibigay ng tithes. Then kaya kunti na lang yung natitira natin sa offering. Mga kapatid, atin po kaya itong yung sabat at saka yung tithes. Sabi nga ni Pastor, yung tithes hindi lang naman yan pera eh. Sabat at saka yung tithes, atin po iyang ano sa ating puso, mga kapatid. Doon po natin mararamdaman yung seek ye first the kingdom of God. Talaga pong mararanasan natin mga kapatid, ang sabat, ang tithes and offering, mararanasan po natin kung gaano napakabuti ng Diyos. Kasi patuloy ko pong iniisip mga kapatid, nung ako po ay nabinyagan, hindi ko po, ala po akong naiaral sa isip ko, kundi ang tithes ay yung pagsamba, okay yan eh. Sabi ko noon, okay yan, pero ito pala yung napakagandang pagmamahal sa Panginoon, yung tithes. Then yung napag-aralan ko yung sabat, pagbabasa ko, lalong lumalawak yung pagkakaloob natin ng pananalapi sa Panginoon. Na tunay na pag hindi natin, yung conviction kasi dito, Pastor eh, yung sinasabi natin, yung conviction natin, na tama lang na bigay ko yung tithes, magbigay ako ng offering, hindi pala yung tama. Ganon din po yun sa sabat. Hindi lang talaga dapat na umaga lang, pagkatapos hindi na ako sisimba. Pagsabayin po natin mga kapatid at doon natin higit na mararanasan yung seek ye first the kingdom of God. Ibubuhos talaga ng Panginoon. Ang pagpapala, hindi lamang po financial, yun din po ay sa health, sa mind. Yun po mga kapatid ang hindi dapat nating maranasan kung gaano napakabuti ng ating Diyos sa buhay natin. Yun lamang po at mga happy God first morning. Amen. Busa po tayo ng oras. Maraming salamat po sa inyong mga response, mga kapatid. Puri ng Panginoon. Basahin na lang po natin ito at tutungo na po tayo sa ating reading and reflection ng patuloy na binabasa nating aklat ni Sister White, Counsel sa Stewardship. Si Pastor Noel po ay nagpaalam at sapagkat siya po ay struggling sa internet. Okay? Napakabuti po, sabi po ni Sister Irma Galang from Malolos Church, napakabuti po ng ating Panginoon pag tayo po ay nagtatapat sa Kanya, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. Praise the Lord. Mahirap po sa buhay natin ang hanapin ang peace of mind sa puso natin at napakabuti ng Panginoon. Dama po natin ang mga pagmamahal niya sa atin pag tayo ay nagtatapat sa ating tithes and COP. Amen. Praise the Lord mga kapatid. Sabi po ni Brother Melvin Bilisano, kasi po ang mga kapatid, kaya po nangyayari yan ay kulang po tayo sa edukasyon. Yan. So kailangan talaga mag-promote, mag-educate tayo. At stewardship education is the key to surrender our hearts first because God is the first who gave us. Sabi po ni Sister Elma, galing po yun kay Brother Melvin Bilisano from Gapan Church. Elma Santos from Area 1. God uses us channels of His blessings. We are fortunate that God laid in our hands the mission to spread the great love of God which sent His begotten Son. Praise the Lord. Maraming pong salamat sa inyong mga response at sa ating mga kapatid sa FB Live na nakasubaybay ngayon. Hindi man po natin mabasa ang inyong mga responses. Naniniwala po akong kayo ay naaabot ng mga mensaheng ito at tayong lahat ay sabay-sabay na makabubuo ng desisyon mga kapatid, pagpapasya. Napiliin natin makabalik ang ating relasyon sa Panginoon araw-araw. Unahin natin siya at piliin natin ang pinakamagandang place ng ating buhay. At ang lugar na iyon ay sa paanan ng Panginoon. Put God first and you will never be last. Mga kapatid, ang lahat ng mga bagay ay pupunuan ng Diyos kung ang ating relasyon ay buo sa Kanya. Siya ang unang pagpapala ng buhay natin. Amen? Ang tunay na pagpapalang dumating sa ating buhay ay kausapin tayo ng Panginoon sa mga mensahe niya at tumugon tayo sa kanyang panawagan. Unahin siya sa ating mga buhay.
Mga kapatid, nag-text po si Pastor Noel Bornales na meron po tayong mga participants ngayon. Kung narito po si Sister Alice Lacaba, siya po ang Thanksgiving and Compassion na mangunguna sa atin. Meron po bang nasabihan siya na magiging lead ng United Prayer natin? Ang leader ng United Prayer sa... Meron, Pastor. Sino po, Pastor Nelson? Pwedeng pakitulungan ako? Tingnan ko. May mga kinat akong participant sa kanya eh. Okay. So bumitiw po yung internet niya, Pastor. Ang nai-text lang po niya ay si Sister Alice Lacaba ang magli-lead sa Thanksgiving and Compassion. Doon po Adoration and Confession po, Pastor. Adoration, kasama niyo na po yung Thanksgiving dyan, and then yung Confession. And then yung pong ating prayer, mga prayer request doon ay hindi ko alam kung sino po. Yan ang po ni Pastor Nelson. Si Sir Garde, ano yan? Message. Si Sir Garde, okay. Message pa Ayan, Sir Javier Garde, siya po magli-lead ng atin pong mga prayer requests natin sa United Prayer. Mga kapatid, bago natin kalilimutan. Ranel Pipito po sa application ng Thanksgiving. Ranel Pipito sa supplication and Thanksgiving. Bali sa United Prayer po, si Sister Alice Adoration and Confession. Supplication and Thanksgiving si Pastor Ranel Pipito. Hindi para si Kuya Javier. Sige po. Narinig niyo po yung... Si Javier po ang message. Siya pala sa Councils and Stewardship. Sorry, nakabitiw po si... Pasensya na ko kayo mga kapatid. Hindi po ako ang nakakaalam ng program. Sinalo ko si Pastor Noel. Okay mga kapatid, si Brother Javier Agarde po, ang ating mahal na kapatid at elder. Siya po ang magli-lead sa atin sa ating reading and reflection ng Councils and Stewardship. At marami pong salamat. Palagi po, sama po sa panalangin mamaya si Pastor Jonel Pope. Siya po ang ating prayer focus. Mamaya, pakisambit na lang po sa prayer, Pastor Pipito. Okay, so we will now go to the God First video to prepare the message for today na ibibigay po sa atin ni Brother Javier. Anorin po natin ito mga kapatid. Being crucified with Christ is a choice. When Christ lives in someone, this life becomes his possession, and the character is transformed, becoming like Christ's. Being crucified with him means surrendering what he tells us to submit, including resources, time, body, influence, or abilities. Then Jesus removes selfishness from our hearts, giving room to godly principles like love, kindness, and generosity. God planned that those principles should be exercised. He planned the system of beneficence in order that man might become like his Creator, benevolent and unselfish in character, and finally be a partaker with him of the eternal, glorious reward. This quotation contains important information. First, while character transformation is the work of the Holy Spirit in the heart, good character traits are strengthened through constant obedience to divine directions. Imagine you're at a table full of food and realize some attractive items don't align with guidelines for good health. Choosing to glorify God in your body and follow His guidance reaffirms your allegiance to Him and weakens selfishness. It's about whether selfishness or God's will triumph in your heart. That quotation also reveals a second important truth. The system of beneficence, which includes helping the poor and returning tithes and offerings, was designed by God, not by church leaders. Third, this system of beneficence was planned to make us generous and unselfish in character, like Him. Likeness with Christ, we can share with Him the privilege of living with angels for all eternity. Conversely, selfishness strengthens in our hearts if we receive something from God but choose not to help the less favored and return tithes and offerings to Him.
If we faithfully bless God's cause and others with the resources He has entrusted us, selfishness is weakened and character is ennobled. May we put our desires last and God first. When Timothy was very young, his grandmother Lois and his mother Eunice passed on to him the faith they held dear. Later, Paul encouraged Timothy to continue in the things he had learned from childhood. This foundational instruction prepared Timothy for greater responsibilities in his future ministry. This story illustrates the importance of early spiritual training. Families play a vital role in nurturing faith and instilling values in their children that will shape their lives and extend to the broader community. Ellen G. White affirms this by saying, "In the home, the foundation is laid for the prosperity of the church. The influences that rule in the home life are carried into the church life. Therefore, church duties should first begin in the home." Now, pause for a moment. How committed are you in nurturing the younger generations in your family or church? Are you teaching them to trust God and study His Word each morning? Are you encouraging them to follow God's command to return their tithes and regular and systematic offerings whenever they receive an allowance or a monetary gift? This practice not only cultivates a lifelong spirit of generosity, but also establishes the habit of trusting in God's provision. As we return our tithe and promise offerings, let's pray and work for the younger generations so that they also may learn to place their desires last and God first. Amen. Praise the Lord. We have Javier. It's your turn. Good morning, Pastor. Good morning. God first morning. Okay po ba yung sound? Okay po ba sound? Simpogi ho ninyo yung inyong boses. Praise God. Talaga ikaw, Pastor, ako'y blessed na blessed. Kanina pa po ako nakikinig at pinupuri ko ang Panginoon. God first morning to everyone from CLPM to CLPM. Ang inyo pong lingkod naka-assign para sa araw na ito sa topic na about a plan beautiful in simplicity, chapter 14 ng Council on Stewardship, paragraph, third paragraph. So tayo po muna ay manalangin. Our Holy Father in heaven, give us your Holy Spirit. Make us read your word with faith, treasure it in our hearts with hope, experience it in our lives with love, so that we may truly know, love, and live your divine words that leads to our salvation through Jesus Christ, your Son, our Lord and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Ulit po, good morning, good morning, good morning, Philippines. Purihin ang Panginoon sa mga nadinig natin, Pastor Jerry, napakaganda, miski yung binanggit, reflection ng mga kapatid, si Sister Lolit from Orion, Bataan. I praise God for that. Basahin na po natin para po tayo makapag-reflect. Sabi po dito sa topic, no burden saved to the disobedient. Christians are required by the Scripture to enter upon a plan of active benevolence which will keep in constant exercise an interest in the salvation of their fellow men. The moral law enjoined the observance of the Sabbath, which was not a burden, except when that law was transgressed and they were bound by the penalties involved in breaking it. The tithing system was no burden to those who did not depart from the plan. The system enjoined upon the Hebrew has not been repealed or relaxed by the one who originated it. Instead of being of no force now, it was to be more fully carried out and more extended. As salvation through Christ alone should be more fully brought to life in the Christian age. So that was written in the Testimony Volume 3, 391 to 392. Mga kapatid, katulad po nung
nadidinig natin kanina pa, ang inyo pong lingkod ay nagpapasalamat sa Diyos sa isang napakalaking biyaya na tawagin ako sa murang, nung ako ay 10 years old, I was grade 4 sa Adventist Faith. Ako po ay dito po sa Nueva Ecija, sa bayan ng Bungabon, sa barangay ng Santor, isa po sa pinaka dinadayong lugar kapag November 25. Bakit? Kasi po ito ay mayroong patron na tinatawag na Santa Catalina. Ito po ay dinadayo parang katulad ng Gapan, Pastor. Ako po ay may mga lolo at lola na kilala sa community sapagkat sila po ay mga businessman doon noong panahon at sila yung sentro ng komersyo. Sa kanila nakatira tong mga santo na ito, no? At nung namatay na sila, yung mother ko, naging anak kami, naging tagapag-alaga po kami. Ako, tagapaglinis ng mga santo, iba-iba po ang size, no? At hanggang sa meron pong mga ibang humalili na nag-alaga, pero meron pong naiwan sa amin. So ang inyo pong lingkod lumaki po sa ganito. At nung ako po ay maliit, natatanda ko, ako tagapagbigay ng kandila sa posisyon, ako po ay tagabasa pagka yung mahal na araw, ado po ako lagi sa simbahan. Subalit, may auntie ako na Adventist, may lolo kami na kapatid ng lolo ko na ano bang religion noon. Siya po ang unang nagbigay ng Bible sa mother ko. Ang mother ko po nakabasa ng Biblia, pero yung auntie ko, yung kapatid niya ay Adventist na mangangaral, no? Bible woman. So pinaliwanag niya yung mga nasa Bible, ang 10 utos at pati ang Sabat. So, ito pong mangangaral na auntie ko ay nangangaral. Ako po taga-bitbit ng gamit, Pastor. Ngayon, habang ako po ay maliit pa, nakikita ko po doon sa kanyang mga picture na pinapaliwanag at naintindihan ko. Talaga pong napakaganda ng mga pangangaral na yun na ginagamitan ng picture. Malalaking picture pa noon. So, tanim po sa isip ko yung Matthew 5:18. Matthew 5:18 na katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, no? Ano po nakalagay doon? Ni isang tuldok, ni isang tudlit, hindi mawawala sa anumang paraan. So nakita ko po na napaka-powerful ng salitang yon ng Panginoon. Kung kaya sabi ko, kung mawawala ang langit, pati ang lupa mawawala, pero ang utos ng Panginoon, udlit man, tuldok man, hindi mawawala. Abay sabi ko, napaka-powerful naman ng utos na yan. I need to know that law. At ito pang law po na ito, ay yun nga, nandun ang Sabat. No? Commandment number 1, nakalagay, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Commandment number 2, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Nilagyan ko ito, Pastor, ng demonstration para mabilis maituro sa bata at matandaan ng mga kapatid sa iglesia. No po? Sapagkat nakasulat po sa Isaias ang sabi ng Panginoon, ang aking covenant sa bayan ng Israel ay isusulat ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at ilalagay ko sa kanilang isip. So kaya ang utos po para malagay na mabuti sa atin ay binigyan ko ng demonstration. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ang ika-4, dahil nakalagay dito kasi nga isusulat sa puso natin, sabi niyang Panginoon. Ako magiging Diyos nila at sila magiging bayan ko. Yan. Alalahanin mo 7 araw ng Sabat, pagpangilin, 5, sumasaludo, honor your father and mother. Igalang mo ang iyong ama't ina, kahit hindi ka galang-galang.
Sabi ko nga sa Batang Essential na nagtanong, paano po sir yung hindi kagalang-galang? Abay anak, ala kasing sinabi ang Panginoon na ganon. Basta ang sinabi, igalang mo ang iyong ama't ina, period. No? So, ang ika-6, huwag kang papatay. Ika-7, huwag kang mangangalunya. Ika-8, walang huwag kang magnanakaw. Kasi sa Saudi, pagka nagnakaw, mawawala ito, pinuputol. No? At ang ika-9, huwag kang magsisinungaling. At ang ika-10, huwag kang mananapin. Yan. Okay. So, yan po ang kautusan. Kaya ako'y nanumbalik sa Panginoon, bata pa po ako because of yung Matthew 5:18 at saka yung awit na Sweet Jesus. Yan po ang conversion story ko when I was 10 years old, grade 4. At noon pong nabasa ko nga ito, ang kautusan ng Panginoon, marami pala, Pastor, hindi lang pala ang moral law. Merong mga ceremonial law, may civil law, mayroong health laws sa banal na kasulatan. At ang napakaganda, itong mga batas na ito ay sinasabi nga natin magpapakilala sa iyo sa Panginoong Hesukristo. Kung titignan po natin ang nakasulat sa John 17:3, pwede ba dito, Pastor, makita? Kasi pasensya na, cellphone lang po ang gamit ko dito sa bukid. Sige, hanapin ko. John 17:3. Yan po ay sinasabi ko lagi mga kapatid na greatest treasure. Greatest treasure. Ano ba ang benepisyo kung makikilala mo si Kristo? No? Sapagkat itong mga utos na ito, itong mga payo na ito, itong mga instructions na ito, katulad lang ng mga lessons sa school, pag itinuturo, natututunan mo. No? So, tingnan po natin, ano ba ang benepisyo kung yung mga kautosang ito, mga katuroang ito, tulad na pinag-aaralan natin dito ay mga planong ito, ano ba makikilala mo si Kristo? Ay ano bang benepisyo? Nakalagay po dyan sa John 17:3. John 17:3. Mabagal ang internet. Saglit lang ha. Ito. Sige po, Pastor. Thank you, Pastor. Pwede ba Tagalog lang, sir? Opo. Tagalog lang. Tagalog. Ayan. Kasi may English din tayo kung gusto mo English. Ayan. Okay. Nakita mo na, sir? Hindi po. Sorry, di ko na. Sige, basahin na. Yan. Sa lahat po ang buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong isinugo. Kayamanan po ba ang buhay na walang hanggan? Opo. Kayamanan, higit na kayamanan yun. Ay tama si Pastor, higit the greatest treasure na pinapangarap po nating lahat ay buhay na walang hanggan. At ano po ang sabi doon? Ano ang buhay na walang hanggan? Ito ay makilala mo siya na kaisa-isang tunay na Diyos. So hindi pala yung magtayo ng school, magtayo ng ospital, magtayo ng building, hindi pala iyon. Ang buhay na walang hanggan, makilala mo siya na kaisa-isang tunay na Diyos. Paano mo siya makikilala? Ito pong mga planong ito. No? Itong mga planong ito na pinapatupad ng Panginoon. Katubalikan po natin ang ating topic. Christians are required by the Scripture to enter upon a plan. Anong plan? Plan of active benevolence which will keep in constant exercise an interest in the salvation of their fellow men. Sapagkat ang pinag-aaralan po natin ay ito pong faithfulness, Council for Stewardship. No po? Binanggitin kanina sa atin pong topic ni Pastor, sa Panginoon po ang lahat, pag-aari niya ang lahat. Nakasulat nga po dito sa 1 Chronica chapter 29 verses 10 to 13. No po? Sa Diyos po ang lahat. Sa Diyos po ang lahat. At
wala po tayo talagang ipagmamalaki. Maligtas ka man dahil sa iyong pagmamahal sa Diyos, sa Kanya pa rin yun, sa Kanya yun galing. No? Walang-wala. Hindi mo paghihirapan yung kaligtasan kasi ang pwede mo lang gawin ay mag-decide. No? Mag-decide. At sabi nga din sa Philippians 2:13, it is God who works for you. Gusto mong magtapat? Good. Alam niyo po mga kapatid, nung pong ako ay tinawag ng Panginoon sa education ministry, ayoko po maging teacher, pastor. Pangarap ko maging civil engineer at maging nurse. At kaming 7 magkakapatid, ako po ang pang-5. At nung ako na po ang mag-aaral ng kolehiyo, nag-enroll ako sa Cabanatuan City. CLPC pa noong araw ang NEUST. Ako naman ay pumasa sa exam para maging civil engineer. Kaso nung ako po'y mag-aaral na from Bungabong to Cabanatuan, bibiyahe, sa sobrang hirap na ng buhay kasi pang-5 ako, yung 4 kong mga kapatid ay nag-aral sa mga university at naubos na nila ang kapasidad ng pamilya. So wala na akong pamasahe. Mag-isa na, maglalakad ba ako mula Bungabong ng Cabanatuan? So, to make the long story short, bumalik ako dun sa mahirap na paaralang pinanggalingan ko sa Gabaldon, po, sa Sabani Estate Agricultural College. Doon na po ako nag-graduate ng high school. Napakahirap po mag-aral doon. Kinakailangan gumapas kami ng pugon, pumula kami ng puno para maging tablon, gagawing poste ng mga paaralan at doon kami magkaklase. So sa hapon kami, nakita ko po ang kabutihan ng Panginoon. Doon po ako nag-aral, wala pong pinakamagandang kurso kundi agricultural education. So sapagkat tinuruan kami ng magulang namin ng Lord's Prayer, no? Nung nabinyagan po ako ng ako'y grade 4, nauna pong nabinyagan yung mother ko, 1975, no? So kasunod po ako. Kaya tinuruan niya kaming manalangin ng the Lord's Prayer. At ang pinakasikreto nga ng Lord's Prayer, kung gusto natin, sikreto na matagumpay na panalangin ay yung pang-5 praise na Lord, may your will be done. So nasanay po manalangin ng ganun. Kaya kahit ayaw ko maging teacher, nung ako po'y hindi na kayang pag-aralin sa Cabanatuan City, bumalik ako dun sa mahirap kong paaralan na ang pinakamaganda ay agricultural education. So naging teacher po ako, agricultural. At binayayaan ng Diyos na makapasa agad sa board exam at tinawagan ako ng supervisor. Pinatawag po ako sa principal namin dito sa Bungabon, no? Nako ba ako'y pumasa, pinatawag ako. Alam niyo po, hindi ko pinansin yung principal na inutusan ng supervisor. Talaga pong inignore ko pa kasi ayoko po magturo. Pero yung mother ko, na teacher ng public elementary school na magre-retire, sabi niya sa akin, anak, magturo ka. So, because of my mother, sumunod ako, nagturo po ako. No? At nung po ako'y nagturo, na maganda pala yung mga ngiti ng mga batang mahihirap na natututo. Diyan po ako unang nagturo sa Olubete. Nako, napakahirap po ng biyahe talaga. Halos maglakad kami. Wala pang mga sasakyan noon. So, nung pong nakita ko ang maganda ang pagtuturo, hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ako. Eto na po. Nung ako po ay napunta na sa aming barangay, nagtuturo po ako. Ako po'y dumanas ng mga pagsubok mula sa mga kapwa ko teacher na leader ng Catholic Church. Talagang ako po ay binigyan ng napakalaking issue. Lumuluha po ang inyong lingkod habang ako'y nagsasalita sa mga churches pagka ako po ay invited. Kasi matindi ang aking pong supervisor galing sa division office ay merong sulat na tinanggap anonymous letter mula po sa mga leader ng Catholic Church na binigyan ako ng problema na sabi ako daw, nilalason ko daw ang isip ng mga estudyante ko, pinipirahan ko kasi po ang mga estudyante ko sa grade 6 dito po sa Barangay Santor, ang mga pilot class, matatalino, mga leader sila ng Legion of Mary, mga Catholic po. Kaso kami po ay mayroon laging
devotional every morning sa klase. So meron silang mga, natatandaan nyo po noon, meron tayong mga listahan ng mga everyday, may morning watch, merong mga verses. Dinidikit ko po yon sa hamba ng pintuan ng classroom. So doon titignan ng naka-assign everyday kung anong verse yung babasahin niya, tapos magre-reflect yung klase, sagot ko yung huli. So ang matatalinong mga bata at ang banal na kasulatan may sariling kapangyarihan para ito magpaliwanag ng kanyang sarili. So may konting susog ang inyong likod. To make the long story short, na-convert ang mga bata na wala ng leader sa mga Legion of Mary, kaya nagalit. Ang mga estudyante ko po, after pagkayari ko pong mapagraduate sila, mga 1 or 2 years, tuloy-tuloy silang dumadalo doon sa pulungan sa barangay namin, hanggang sa naku-convert. Isa na nga dyan si Pastor Allen Bano, yung mga kasamang mga kabataan na yan. So, yung director ng superintendent ng education sa NLM, yan po mga estudyante po yan na na-convert. So, nagalit ang mga leader ng Catholic at gumawa ng anonymous letter. Kaya yung supervisor dala yung letter, binigay sa principal ko at sabi ng principal ko, okay Javier, ayusin mo ito. Na-communiting ko po lahat ng magulang. Binasa ko po yung sulat. At nang nakakatuwa, ang pangako ng Diyos sa kanyang anak na nagnanais talagang matapat na sumunod ay talagang mabuti, hindi po nagpabaya ang Panginoon. So, to make the long story short, nagalit yung mga magulang kung sino man daw sumulat na yon, ano daw ba gagawin nila? Sila daw magrarally at pupunta kung saan pinakakailangan pumunta para patunayang hindi yun totoo. No? Sa dami-dami nga daw ng mga anak nilang nag-aral doon. Ngayon lang sila na-appreciate kasi nabago. Totoo pong bumait yung mga bata. Napakabuti ng Panginoon. So, ito pong mga planong ito na gusto ng Panginoon na atin pong sundin. Huwag po nating kalilimutan na ito po'y sundin. Huwag nating bibiguin ang mga paalala ng Panginoon na ito sa atin, sapagkat if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. Ano pong sabi? Dapat ay mag-enter tayo into a plan of active benevolence. Yung pagningasin ng ilaw. Hindi po ba sa huling panahon at saka sa awit sa pagsamba, bago dumating ang Panginoon sa 10 virgins, yung 5 na mga matatalino, pinagningas yung ilawan. Sa huling panahon pong ito, lalo na nating pag-ibayuhin ang ating pananampalataya. Ang ating pagtatalaga, pagningasin. No? Saan? Sa active exercise sa salvation of their fellow men. Yeah. Tutuwa ako, nandito si Ma'am Marlene Dasoy. Ito po napakasipag na butihing asawa ng ating beloved Pastor Jackson Dasoy. Nakasama ko po yan at patuloy nakasama sa paglilingkod Kristiyano. Dito po sa aming lugar, Pastor Ernie and Pastor, meron po ditong binuo noon na Revelation of God's Love. Ito po yung Help Intended Ministry na recognized and voted by the Central Luzon Conference noong 2015 pa na supporting ministry. Ito po ay mga paglilingkod upang ang mga tao, Adventist man o hindi Adventist, maabot sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga maliit na halaga o financial assistance kung sila'y na ospital dahil sa nagkasakit, nanganak, na aksidente. Yan, kaya tinatawag nga po ito o pinapayo maging taktika for revival of care group kasi po siya ay caring, no? Siya po from the inspired writing ni Mrs. White na welfare ministry. So yan po ay supporting ministry ng Central Luzon Conference almost 15 years ago. At yan po ay, o 10 years ago. At yan po ay naging karanasan namin dito nila Pastor Dasoy. At yan nga po ay upgraded ngayon, may sistema na. So ito pong pagliligtas, no? Dalawa lang ang
vision, no, pangarap ng atin pong iglesia. To serve and to save. To serve and to save. Na kung tayo po ay magtatapat, maging ang ating buhay, hindi ka man nangangaral sa pulpito, pero action speaks louder than words. Kung kayo po at tayo ay papasok sa planong ito, pagningasin ng ilawan sa pagliligtas ng mga nawaglit, maging ang ating mga ngiti at ating pagtatapat, maging sa pagsunod sa araw ng Sabat. Kasi sabi po dito, the moral law enjoined the observance of Sabbath, which was not a burden, except when the law was transgressed and they were bound by the penalties involved in breaking it. Yung pong pagdalo, kagabi po nagsalita po ang inyong lingkod doon po sa aming charts. Totoo po na nalulungkot pagkakaunti dumadalo, pag nakakalimutan ng mga anak, mga tao. Anyway, we do not go to church for the people. We go to church because we love God. No? Tandaan natin na hindi tayo pumupunta, dumadalo para pagpalain tayo. Tayo'y dumadalo dahil pinagpala na po tayo. No? Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, yung kanyang ginawang pagliligtas sa atin at sakripisyo, pagbibigay ng lahat sa atin. Ibinabalik natin yung pagmamahal na yon sa pamamagitan ng taos-pusong pagsunod na hindi po tayo, hindi natin burden, hindi tayo mareklamo. Dito po meron po kaming anak na bunso, kambal. Sila po yung malalaki na ngayon. Bata ito, 13 years old, 14 years old. Mula po nung bata, iniisip ko kung paano sila madaling tuturuan. So, gospel, paano ituturo? Kailangan mahihigsi lang ang paliwanag sa bata. Kaya sabi ko, ang magulo at mareklamo sa dyablo, ang maayos sa Diyos. O yan, ganyan na lang. No? So, kaya nakita ko po na kung tayo po ay dadalo, no, hindi burden ang Sabat. Ito'y kagalakan. At hindi tayo dumadalo para pagpalain tayo. Kaya po tayo dumadalo, ang tama pong prinsipyo, pinagpala na po tayo. Kaya tayo nagbibigay, hindi lang para tayo bigyan, talagang pinagpala na po tayo. Kaya po tayo ay magbibigay. Noong pong ako ay nagtuturo na sa public school, pinangarap kong maging administrator, pastor, mga kapatid. Bakit? Kasi sa dami naming mga teacher sa public school dito sa Bungabon District, 200 na mahigit. Ako lang ang Adventist. Wala akong say, wala akong guts magsalita kahit sa open forum, kahit sa kundi mga principal. No? Kaya pinangarap kong maging principal dahil I have words to tell. I have words to tell. No? Katulad po ninyo. Katulad po ng Adventist Church na pinagkatiwalaan ng Diyos ng liwanag, hindi yan po pwede na takluban mo ng balde. Hindi ba may awit na ganun tayo, Sister Marlene? No? Yung don't hide this little light of mine. Ayan, may awit agad. Yun daw mga katotohanan tinuturo sa atin, katulad nga ngayon, itong yung plano natin na magpagnigasin pa ang ilawan ay dadalhin tayo sa lubos na kagalakan at tayo ay ang Sabat hindi kabigatan sa puso. Hindi lang ang Sabat, pati ang pagbibigay. Pati ang pagbibigay ng ikapo at mga handog, doblehin mo man ito, pagpantayin mo man ito, o higitan mo man ito. Wala pong nawawala sa atin sapagkat hindi naman ito sa atin. No po? Ano po ibinasa? Ito po sa 1 Chronica chapter 29 verse 11. O iyo, o Panginoon, ang kadakilaan, kapangyarihan, kaluwalhatian, pagtatagumpay at karangalan. Sapagkat sa iyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Bakit po tayo matatakot magbigay? Hindi naman sa atin. At talagang hinahamon tayo ng Diyos. Ang Diyos po, subok na natin. No? Subok na natin ang Diyos ng katapatan. Kaya pag sinabi niyang ibigay mo
no? Ibalik mo ang ikasampung bahagi. Bakit sinabing ibalik? Kasi nga hindi atin, no? Dalhin mo ang ikasampung bahagi at mga handog sa kamalig kasi gagamitin na niyan sa kanyang gawain. So, ang sabi niya, at subukan mo ako sa bagay na ito. Imagine that, subok na, nagpapasubok pa. So, at naranasan po ng inyong abang lingkod yan. Hindi na po ako magbibigay pa ng iba pang example. Nung po ako ay nangarap maging principal, nag-aral po ako ng masteral class. Tapos, nung nakatapos po ako ng masteral class, hindi pa ako nakakapag-depend, no? Para ma-full pledge ako. Ngayon, yung mother ko na nagbigay, na nag-retire na siya, Brother Edmond, binigyan ako ng 20,000 pesos nung pong nag-retire yung mother ko sa public school. Marami siyang pera at alam niya, pangarap nila magkaroon sila ng anak na principal, kaya binigyan ako ng pang-depend ko ng thesis. No? So, noong mga panahon naman po na yon, mga kapatid, ang inyong lingkod ay leader, binata pa ako, leader po ako ng itinatayong iglesia dito po sa Santor, Bungabong, Nueva Ecija. Ang pinakamasayang iglesia sa buong Asia. Yan po yung sinasabi ko kasi po kahit isa lang ang dumadalo dyan pag midweek at vesper, maliwanag ang chart. Sabi ko manalangin ka na kung ikaw lang ang nandyan basta walang hihinto sa pagdalo. Yan po ang inyo pong lingkod ay isa sa 4 na ginamit ng Diyos para matayo yan. At nun pong itatayo na yan, mga kapatid, kailangan ng pera. Kaya nanalangin ako, sabi ko, Panginoon, kayo naman ang pinagmumula ng katalinuhan. Hindi na muna ako magdidepend ng masteral thesis. Itong perang ito, binigay ng mother ko, di po alam ng parents ko, ibibigay ko po para matayo ang iyong iglesia. Tapos yung nagsolicit sa mga kapatid, to make the long story short, napakalaking karanasan na maranasan mo na pag nagbigay ka sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, nako, hindi mo kayang bilangin ang isusukli ng Diyos sa'yo. Mga kapatid, hindi po ako naging principal. To make the long story short, ako po ay naging direktor ng mga paaralan. Purihin po ang Panginoon. No? At nga, isa na po siyang kolehiyo, no? Hindi lang siya basta elementary school, secondary school, siya po isa ng kolehiyo, ang Living Water Essential College. So mga kapatid, totoo na hindi lang ang sabat, hindi lang ang pagbibigay ng tithe. No, kung tayo po ay pumasok sa plano ng pagtatalaga at pagtatapat, mga kapatid, yan po hindi magiging pabigat sa atin ang sabat, hindi pabigat ang tithe and offering. Nung po ako'y sumweldo sa public school, checky pa po ang mga sweldo nung hanggang ngayon naman yata. Binibigay ko po lahat sa mother ko. Binata pa po kasi ako. Ang sabi ko lang sa mother ko, bigyan mo lang ako, mother, ng pang-tithe, pang-offering, pang-merienda, pang-masahe. Yan lang bibigay mo sa akin. Sa'yo na lahat yan. For almost 9 years. Kaya nung ako'y mag-aasawa ng mga kapatid, parang ayaw na ng parents ko na ako'y mag-asawa. You see? Pero God is good. Siyempre, nananalangin tayo bilang leader ng iglesia. Sabi ko, Panginoon, ang ibibigay mo po sa aking babae, yung makakatuwang ko sa paglilingkod. At yan nga po si Sister Letty, ang aking hero na binigay ng Panginoon from Kaban. So ang Diyos po ay napakabuti. Ang subok na subok natin siya. Hindi po kalugihan. At habang po tayo ay nai-enjoy natin ang dumalo, no? Dahil tayo po ay biniyayaan na ng Panginoon ng kaligtasan mula nang tanggapin natin siya. Tayo po'y ligtas na, pinananatili na lang natin tayo ligtas sa pamamagitan ng matapat na pagsunod sa bawat plano ng Panginoon. No? Katulad ng plano ng pagbibigay, plano ng paglilingkod, plano ng pananalangin, plano ng pagbabasa. Ito po ay napakagagandang plano para po siyang isang direksyon. No? Direksyon. Kung sino man po yung nakikinig dito,
naranasan nyo na po ba ang maglakbay na mag-isa? Meron na po ba ditong nakaranas na mag-travel alone, maglakbay na mag-isa? Yes po. Ano po please. ano po ang pinaka nakakatakot, kapatid, Brother Edmond, sa paglalakbay na mag-isa, Sister Marlene? Maligaw, ano pa po? Malapit na pong tumama. Pasensya na po kayo. Ang inyong likod ay isang guro. Welcome to my class. Kaya meron pong ano. Ano po ang recitation? Wala akong pupuntahan. Ayan, ako, talagang valedictorian si Sister Marlene. Ako, ang pinaka nakakatakot, hindi po yung maligaw, hindi yung ma-rape, hindi yung mawalan ng sasakyan, kasi nakakatakot lang yon. Ang pinaka nakakatakot ay yung hindi mo alam ang iyong pupuntahan. O, sabi nung iba, meron bang mga ganon? Sabi ng iba, ay yung naglayas, yung nagtanan. Alam nila pupuntahan. Yung mga naglayas na yan, pupunta sa kaibigan, pupunta yan sa kamag-anak. Yung mga nagtanan ay pupunta yan sa kanilang planong puntahan. Hindi po alam po nila. Ang mga tao po na hindi alam kung ano ang pupuntahan, yung po yung mga walang plano at walang direksyon. Kaya pinupuri natin ang Panginoon, ang kanyang kasulatan, ang kanyang mga propesiya ay mayamang-mayaman ng Adventist Church. Praise God. Ibinigay sa atin ng napakalinaw na direksyon. Ang problema lang natin, ang problema lang po sa totoo lang, hindi tayo makapanindigan. Ayaw nating lakaran ng buong kagalakan ang pagtitiis at pagtsatsaga sa tuwid na daan ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba, ang pagtanggal ng ating mga devices of Satan. Ano po yung devices of Satan? Ang devices of Satan ay lahat ng negatibo sa isip, sa puso at sa ating mga kilos at gawa at salita. Yan po, the negative emotion, the negative thought, the negative things in our lives. Yan po ang mga devices ni Satan. Kasangkapan para ka palungkutin, para ka ilugmok, no? Kasama na nga dyan yung kakuriputan. No? Bago po ako magtapos, sa akin pong pagtatapos, may isa na lamang akong tanong. Kayo na po ang sumagot. At pakibasa na lang din po yung tanong kung nandito pa man si Pastor, salamat sa technical. Awit 116 verse 12. Diyan na po ako magtatapos. Sige po, sagutin po natin. Kanya-kanya tayo ng sagot. Pwede bang mabasa dito yan? Para makita ng lahat? O sige, ako na lang po ang babasa. No, para mabilis tayo. Sabi po sa awit 116 verse 12, ito po yung aking pinaling katanungan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po sa 112 ng mga awit, verse 16. Malinaw po ang sinasabi dito. 116 verse 12. Ano ang aking ibabayad sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Tama po ba? Amen. 116:12. Opo. Tama po. Sige po, di kanya-kanya tayo ng sagot. Ano po ibabayad natin sa lahat ng kabuti? Ang Diyos po ba mabuti sa atin? Amen. Amen. Pastor, sa akin po hindi mabuti ang Diyos, Pastor Jerry. Napakabuti. Hindi po mabuti ang Diyos sa aking buhay, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos sa aking buhay. Hindi ko kayang bilangin. Sinasabi po ng iba na po, nagtayo ng school, nagtayo ng mga ministry ganito. Mga kapatid, kulang pa yun. Kulang pa yun. Kung susukatin ko'y kabutihan ng Diyos sa aking buhay,
Biruin mo, binigyan ako ng mabait na asawa, mababait na mga anak. Oo, mga nagkakamaling katulad ko. Pero natutuwa pa rin ako. At sila'y may pag-asa sa Panginoon. Wala namang perfecto. Ang Diyos lang ang ating perfect, tapat, hindi tayo iiwan. Napakabuti po ng Panginoon. Yung kagalakan sa aking puso na patuloy na ibahagi ang mga biyaya, pagmamahal, salita ng Diyos na tumutulong sa tao na nadidiliman ng isip at puso. Napakagandang karanasan. Katulad po nitong plano na ito, na plan to save and to serve. Mga minamahal, ano daw po ang ibabayad natin sa kabutihan ng Diyos, napakaraming kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Meron po bang gustong sumagot dyan kung ano ang ating ibabayad? Sabi po ni Sister Net, wala tayong maibabayad. Sabi kasi nung iba, ibibigay ko po ang aking buhay. Ako po'y maglilingkod ng tapat. Ako po'y mananampalataya ng tapat. Bakit? Kanino ba ang ating pananampalataya? Kanino ba ang ating buhay? Oh, sino po may-ari ng ating buhay? Si Kristo po. Oh, ayan. Bay, Sister Marlene, hindi natin pwedeng ibayad yung hindi atin. Hindi lang ang ating buhay, hindi lang ating talino, hindi lang ang ating oras, hindi lang ang ating lakas, hindi lang ang ating asawa, ating anak, ang ating talento, ang ating oras, ang ating kayamanan, ang ating impluensya. Sa Panginoon po lahat yan, pati ating pananampalataya, Kanya po lahat yan. Kaya binanggit na dito, ang langit at lupa, sa Kanya lahat. Wala pong atin. Wala pong atin, mga kapatid. Isa lang. Isa lang ang tanging atin. Sino po gustong makaalam kung ano yung nag-iisang atin? Ako po, Sir Garde. O, Sir. Ako din po, ako lang po. Good morning. Good Isa morning. lang po, Mr. Melvin. Isa lang. Isa lang po yung sa atin, ang ating pong pagpili. Amen. Amen. Ako, may salutatorian dito sa klase ko. Pagpili, choice. Kahit po makapangyarihan ang Panginoon, hindi niya kaya yan. Hindi niya kayang pakialaman ang ating choice. Iginagalang niya yan. Yan lang ang atin. No? Yan lang ang atin. Bukod sa katotohanan, nagbigay ang Diyos ng napakalabing napakahusay na freedom of choice. At ang freedom of choice na binigay ng Diyos, kalayaang piliin ng mabuti, kalayaang piliin siya sapagkat yun lang ang pagpili na magpapalaya. Sister Jen. Pag iba ang pinili natin, hindi tayo magiging malaya. Pag pinili mong magpuripot sa Panginoon, nako, lalo mahirapan tayo. Pag pinili mo ang masasarap na pagkain, mabibilanggo ka sa karamdaman sa ospital. Pag pinili mong sumama ang loob, magtanim ng negatibo, aatakihin ka. O kaya naman makakaganti ka ng masama sa mga gumawa sa iyo ng masama. Hanggang makulong ka, hindi ka na ngayon malaya. No? Kaya po, ang pagpili natin ang tanging atin. And good life is a choice. Good future is a choice. Ang pag-graduate at pagpapakasaya is a choice. Ang pagyaman ay choice. Ang kaligtasan ay choice. Ang pagtatapat ay choice. Yun pong naninisi na siya daw ay tinukso ni Satanas. Kaya siya ay nakulong. Mga kapatid, kahit naman dose-dose ng Satanas ang nakapaligid sa atin, sino ba magdidesisyon sa ating buhay? Sino po magdidesisyon sa ating buhay, mga kapatid, bilang pagtatapos? Tayo po. Yes.
Kaya wag nang pagbintangan yung mga gumagawa ng mali sa ating paligid na ginagamit ni Satanas. Kahit si Satanas, wag nating pagbintangan. Madadagdagan lang ang ating kasalanan. No? Ang sekreto lang po dyan sa mga negative things na yan ay ang James 4:7. Yan po ang sekreto. Yan ang formula. Tinuro po ng Panginoon sa akin yan at aking pong gustong ibahagi sa bawat isang narito na kung may negatibo sa buhay natin, mula sa ating sarili hanggang sa ating pamilya at sa iba pa, wag na wag mong lalabanan yung mga negatibong yan nang hindi ka nananalangin. Kasi yun po ang formula, Pastor Ernie. No po? Submit yourself to God and resist the devil and the devil will flee from you. Hindi mo pwedeng basta harapin ang mga taong negatibo, pati yung sarili mong negatibo. No? Diba, naramdaman mo yung sarili mo na nalulungkot ka na. Naramdaman mo yung sarili mo na parang gusto mo nang magalit kasi nakakagalit. Aba, wag mong basta susundin. Manalangin ka muna, kapatid. Kasi ang lalaban hindi ikaw. Sabi sa 2:13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Siya po ang lalaban. Ano sabi sa Exodus 14:14? And the Lord will fight for you and you will hold your peace. Hindi tayo ang makikipaglaban sa mga yan. Hindi natin kaya yan. No? So ang kaya lang natin ay ang piliin ang Panginoon. The rest sa Kanya na. That is the only thing. At yan pong talatang yan ay matatagpuan. Pag ang Diyos ay, at si Jesus at si Satanas ay naglalabanan sa atin, masama't mabuti, sino po ang gusto niyong manalo? Si Jesus. Okay. Ayan. Ano po ang unang-una mong gagawin? Submit. Ano pa? Submit yourself to God. yourself. Mag-pray. Ano po, nakalagay po ba yan sa banal na? So, parang yung manalangin, malayo pa yun eh. Galing yun sa nag-iisang yun eh. Surrender. Nako, yung pong surrender, mga pang-5 pa yan. Galing po yan doon sa unang-unang yun. At yung unang-unang ito, kapatid, ayaw ni Satanas na maintindihan natin. Ay, napakaganda nito. No? Yung pong inyong focus ay ito po ang kauna-unahan mong gagawin. And the rest, yung Diyos na. Kaya ito ay at ayaw ni Satanas na maintindihan natin. Tutulungan ako ng Diyos na maipaliwanag itong mabuti. Ito po ay nakalagay sa Philippians 4 verse 8. I think. Yan. Yan na po. Yan po. What is right? Yes. Yan lang po ang gagawin. At Diyos na po ang gagawa lahat. Thank God. Yan pong 8 na yan. Yan lang po ang gagawin. Whatsoever things are true, honest, just, pure, lovely things, good report, praises, and thanks. Yan pong 8 na yan ay ugali ng Diyos. Anong sabi po dyan, Pastor? Think of these things. Kaya papasukin lang, isipin lang ang Panginoon, i-welcome lang. At ang sabi ng Panginoon, ako ang gagawa sa inyo to will and to do for His good purpose. So mga kapatid, maraming salamat sa pagkakataong ito. Purihin ng Panginoon sa CLPM program. And binabati ko ang lahat ng happy God First Morning to all. Sana po maging kagalakan natin ang pagdalo, ang pagbibigay na ito, at ang itunay lang nating ibibigay ay ang ating pagpili. Diyos na lahat ang gagawa para sa atin. Amen. Amen. Amen po. Amen po. Amen. Amen. Thank you po. Amen. Amen. Salamat po, Sir Garde, for that wonderful heavenly message, ang morning manna na bagay sa ating pagkain ngayon, spiritual nourishment, para po ihanda tayo sa buong maghapon ng ating pong masaya na paglilingkod sa Panginoon at masayang pagsamba sa Kanya. Magkakasama po tayong pinagpala sa umagang ito, isang heavenly gift, ang ating pong tinanggap na ating scheduled speaker. Salamat, Sir Garde. Pagpalain ka ng Panginoon sa iyong ministry. Purihin ang ating Panginoon sa ating mga tinanggap sa umagang ito. Tayo po ay dadako na sa ilang mga sandali ng ating pong united prayer. At Amen, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo?
Kung wala na kayo dyan, hindi kayo na-bless mga kapatid. Kaya ako naniniwala na na-bless kayo ngayong umaga na ito mga kapatid. Dahil ako mismo ay tunay na na-bless. Nag-gets niyo ba yung napakagandang message ngayong umaga na ito? Sulit po. Bagaman napahaba pero napaka-healthy. Sabihin natin na napaka-healthy. Wala tayo. Ang tumatak sa akin dito yung wala tayong pag-aari wala tayong karapatan magdamot mga kapatid ng ating oras, ng ating buhay, lalo na yung ating bulsa. Wala tayong karapatan magdamot lahat yan ay kanya. Isa lamang yung ate, yung pagpili pala totoo mga kapatid, pero kadalasan mas pinipili natin yung kaliwa kaysa sa kanan. Mas pinipili natin yung kalaban dahil sa ating kadamutan, dahil sa ating pagtanggi sa kanya. Grabe nawa nagising tayo lahat mga kapatid, nawa nagising tayo lahat. At simula sa araw na ito ay siya na yung ating piliin mga kapatid. Dahil alam naman natin na siya simula pa lang, siya na yung provider, siya na yung ating protector, siya yung ating giver, siya yung lahat, siya yung everything sa ating buhay. Nawa, itaas natin papuri sa Panginoon. Ginamit si Sir Javier sa umaga na ito. At hindi yung si Sir Javier ay itaas natin. Siya ay ginamit ng Panginoon. At nawa, lahat na nakinig ay nakatutok at natuto sa umaga na ito. Tayo manalangin mga kapatid. Salamat na Sir Garde, sabi ni Nanay Risa. Talagang grabe blessing at napapamahal niya sa atin today sa araw ng Sabat. Praise the Lord mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. Gumising tayo ng maaga. Makapakinig nga, gigising ako ng maaga ulit. Makapakinig nga ng God First Morning. Tunay na kapag God First Morning, masaya. Masaya ang umaga hanggang maghapon. Kaya huwag niyo palalampasin ang invitation na ito mga kapatid. Hindi ako nag-i-invite sa inyo. Hindi rin si Pastor. Lalo hindi si President. Si Jesus, in-invite tayo sa bawat umaga, sa bawat gabi ng ating bago matulog. Na sa umaga, pagkagising, siya yung ating kasama. Bago matulog, siya ulit yung ating kasama. So, balik tayo bukas at patuloy. Kung di man ako makapag-live, manood tayo sa LPM. Dahil ako'y traveling. Meron kaming, magtatag ito, naghahatid kami ng aming tita sa airport, kaya maaaring di ako makapag-live. Pero tayo hindi mawawala nandiyan ang CLPM. So ayan mga kapatid, tayo manalangin ngayon ulit. 15 to 20 seconds. Ibulong nyo na po yung inyong mga pangalan na nais ilapit, mga prayer request. Ano man yan, nagdiring ka dyan ng Panginoon. Sabay-sabay natin yan ibubulong sa kanya ngayong umaga na ito. Let's pray po. Okay, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa umaga na ito. Tunay na napakabuti po ninyo sa amin. Ginamit niyo si Sir Javier upang gisingin ang aming mga natutulog na kaluluwa. Na kung saan lahat ng bagay na mayroon kami, pati ang aming buhay, hindi sa amin. Isa lamang po ang sa amin, ang pagpili. Ngunit ito hindi pa namin nagagawa ng mabuti. Patawad po sa mga nasayang na mga panahon na mas pinili namin ang sanlibutan. Patawad po kung kami naging mahina. Sa mga pagkakataon na ito, salamat sa inyong pagkakataon na ibinigay sa amin na kami maaaring magbago. Maaari nang magpalit ng desisyon na aming pipiliin kayo sa halip ng kaaway. Tulungan niyo po kami, dakilan Diyos, sapagkat sa aming sariling kakayanan ay wala kaming magagawa. Sa umaga na ito, ang bawat isa sa amin ay na-bless ng inyong mga mensahe, ng inyong mga aral.
Nawa, gamitin namin mga halimbawa ang aming mga naririnig kung paano kami magbabago, kung paano maalis ang aming mga pangit na karakter, ang aming pagmamataas, ang aming pagiging madamot, ang aming mga pagdududa o dakilang Diyos, at mapalitan ang pagtitiwala po sa inyo sapagkat kayo ang aming pinili sa aming buhay. Salamat sa inyong pagmamahal, ramdam po namin ang inyong pag-ibig o dakilang Diyos. Sa patuloy naming panalangin, narito ang aming mga kapatid kasama namin na nanalangin. Meron kaming mga kanya-kanya mga prayer request na ibinulong. Laman ang aming mga puso't isipan sa mga sandaling ito. Dalangin namin sabay-sabay na nais namin iparating po sa inyo sa umaga na ito. Dinggin niyo po ang aming mga panalangin na ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. At gamitin niyo po kami bilang inyong mga channels of blessing. Daluyan ang inyong mga pagpapala at para kami makagawa sa aming bukirin. Tulungan niyo po kami na magliwanag o dakilang Diyos. Dalangin din po namin ng iba pang mga kapatiran, may mga prayer request, ang mga kagalingan na aming mga kapatid na may sakit, may karamdaman. Si Sister Ana Rosbel Hermino, si Brother Ramon Hernandez, si Nanay Juning Alpinto, at patuloy na kalakasan sa kalusugan nila Ma'am Carmen at Doc Partida, kay din si Tatay Divino Alabanza, at ang iba pang si Nanay Belen Kilantang, at si Nanay Sarmiento, si Sister Ana Rosbel Hermino. Patuloy namin silang sinasama sa panalangin o dakilang Diyos. Kaya hindi naman ang mga kapatiran namin na malayo, nagtatrabaho sa malayo, sina Brother Gerald, Sister Estrella Joy, Brother Buboy, Sister Tintin at ang iba pa. Ingatan niyo po sila sa araw-araw na kanilang pamumuhay. Turuan niyo rin po sila na pumili o dakilang Diyos, na kayo ang kanilang piliin sa bawat sandali. Dalangin din po namin ang Harvest 2025 kasama ng CLPM admin na patuloy na kayong manguna sa bawat isa sa amin. Dalangin din po namin ang patuloy na kalakasan at kagalingan sa iba pang mga may karamdaman na hindi namin nabanggit. Sa pagpapatuloy, narito ang aming mga kapatiran na kasama namin na nanalangin, ay sinasama namin sa panalangin ng sambayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambayan ni Sister Nympha Rivera kasama na yung kanyang mga relative sa Bukidnon, ang sambayan ni Sister Marlene Garcia, ang sambayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambayan ni Sister Sinaida Manarang kasama na yung mga kanyang anak, yung kanyang apo, yung kanyang anak na nasa Saudi sa kanyang pag-drive sa araw-araw, yung anak si PJ. Patuloy na sila po ay inyong samahan. Turuan din sila na pumili o dakilang Diyos. Ang sambayan ni Ate Lorna at Kuya Bobby, ang kalusugan ng mag-asawa po na ito, lalo na si Kuya Bobby, patuloy niyo pong palakasin ang kanyang resistensya. Ang sambayan ni Nanay Nerissa Francisco kasama na yung kanyang apo si Veronica, kaya hindi na iba pa niya mga apo, at si Brother Reynaldo Eusebio. Ang sambayan ni Sister Josephine Mercado kasama na yung kanyang kapatiran sa Piñaranta Church. Patuloy na sila ipagpalain sa bawat araw. Turuan din po silang pumili o dakilang Diyos sa tulong ng kanyang mga kapatiran sa panguna sa iglesia ng Piñaranta kasama na si Sister Ving. Ingatan niyo po sila at samahan sapagkat sa kanilang sariling kakayanan ay wala po sila magagawa. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Sweetie at Sister Hannah, ganyan din ang sambayan ni Sister Valentina Cordova, ang sambayan ni Kuya Melchor, Kuya Monching at Kuya Narsing Canlas, ganyan din ang sambayan ni Ate Revi kasama na yung mga kanyang mga anak. Ang kanyang panalangin ay hindi lamang sa financial siya masuportahan, ngunit sa buong gawain o dakilang Diyos. Ganyan din yung kanyang mga apo, kanyang sambahayan ng buong iglesia sa Leonardo. Samahan niyo po sila sapagkat sarili nilang kakayanan ay wala po silang magagawa. Dalangin din namin ang sambayan ni Sister Joy Ballesteros Valencia o dakilang Diyos kasama na yung mga kanyang relative sa bahay, ang kanyang mga katrabaho sa kanyang work sa malayo. Ingatan po sila sa bawat sandali. Dalangin din po namin ang sambayan ni Sister Marites Bautista Curameng, ang sambayan ni Nanay Fina Hermoso, ang sambayan ni Sister Teresita Ladia, ang sambayan ni Sister Vicky Jimenez, kaya hindi yung kanyang personal prayer request para sa kanyang pamilya, sa kanyang trabaho, ang sambayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambayan ni Ate Sally Sanchez,
Ang sambahayan ni Ate Evelyn Sabat, kasama na yung kanyang mga invites, yung kanyang mga isinama sa inyong paanan, o dakilang Diyos. Patuloy na kayo po ang humipo sa kanila, sapagkat si Sister Evelyn ay walang higit na magagawa kundi mag-invite lamang, o dakilang Diyos. Ang Holy Spirit patuloy ang humipo sa mga puso ng mga tao na ito. Ganyan din ang sambahayan ni Brother Edwin Gumapon, ang sambahayan ni Brother Jojo at Sister Janet Katmaitan, kasama na rin ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, ang buong guys pupils na nasa camping, ay patuloy niyo po silang samahan, o dakilang Diyos. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Gina Olivas, ang sambahayan ni Sister Ruby Parnasio, o dakilang Diyos. May mga iba pa kami mga prayer request, may mga iba pa kayong kapatiran na hindi namin nabanggit na nakikinig ngayon. Isama po namin sila sa panalangin. Ingatan kami sa maghapon nito. Nawa ang buong sabat ng maghapon na ma-spend namin ng mas mahalaga, mas makabuluhan. Ilayo niyo po kami sa anumang mga tukso na makapag-aalis sa amin ng aming oras sa pagtingin sa inyo sa araw ng pagsamba na ito. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po sa kami nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord, mga kapatid. Tayo ay muling pinagpala ng Panginoon sa maaga ito, at happy Sabbath po sa lahat. Ngayon ay araw ng Sabbath. Again, ulitin ko na naman, di baling wala tayong kasama sa church, agahan po natin tayo magsimula ng maaga, Mas mainam yung maaga kaysa late. Wala tayong kasama, magpatugtog ng music, mag-awitan, isama natin yung mga darating mag-awitan, hanggang dumating yung wala maglilid, simulan natin maglilid, po. Isang masakit na katotohanan yung superintendent kapag late, kasi siya yung inaasahan natin na maglilid, na siya yung late. So, sa ganung paraan ay ang ating magagawa lamang ay mag-awitan habang wala siya, po. May mga song leader na pwede magpa-awit habang hinihintay yung superintendent. At nawa, one day, very soon, bago dumating si Jesus, magkaroon ng pagbabago sa iglesia ng Adventist, po. Ramdam ko yan, hindi lamang sa amin, Magiging sinungaling tayo kapag mas marami yung mga maaga mag-start. So, alam natin yan, kaya wag nating dayain ang ating mga sarili. Dapat nating baguhin ang ating maling nakaugalian, po. Wag tayong pahuli-huli, wag tayong pa-late-late, dahil ang Panginoon din na late sa mga biyaya sa atin. At baka sobrang late natin dumating na ang Panginoon, hindi pa tayo makapagbago, po. Yan, happy Sabbath po sa lahat. Sister Sweetie, happy Sabbath sa inyo. Mispa. What is Mispa, po? Anyway, happy Sabbath sa ating lahat. God bless po. Bukas po muli, po. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have